Samantala, wala pa rin pong kuryente sa buong bayan ng Bunawan sa Agusan del Sur dahil po sa masamang panahon doon. May live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Jiggy, na sobrang taas nga ng baha ay talagang sumilaw sa Bunawan, Agusan del Sur. Ang bahay nga ni Arneni na pumuseno, akalain mo nga lumulutang sa tubig. At talaga hanggang ngayon nga, Jiggy, ay talagang wala pa rin kuryente dito nga sa buong lalawigan, buong bayan ng Bunawan. At pinakabata naman sa 4 na taong gulang na taga Moncayo, Compostela Valley, ang nalunod mula nga sa 13 na bilang ng namatay na dahil sa flash flood naman, pusod na walang tigil na ulan na dala ng LPA na naranasan nga sa ilang lugar sa Mindanao, partikular na nga ang Davao at Caraga region. Ang ilang nadaanan naman natin ay sa gilid na lang muna ng kalsada nagtayo ng kanilang tolda ang ilang mga residente. Ayaw raw kasi nilang malayo sa kanilang mga bahay dahil maraming mga gamit na naiwan. Papahupain na lamang daw nilang baha at babalik sa kanilang mga bahay. At karamihan ng nasa daanan naming bahay, Jiggy, ay abot hanggang bubong ang taas ng baha. Samantala nga dito nga sa bayan naman ng Bunawan nga, sa Agusan del Sur, ay marami pa rin mga bahay na lubog sa baha. Mabaw kasi ang ilog ng Sumilaw kung saan maraming mga bahay ang nakatayo sa paligid nito. Ay sa mga nausap natin, Jiggy, naging mabilis ang pagragsa ng tubig na muntik ng anurin ang kanilang mga bahay. Sabi naman ng lokal na pamahalaan, Jiggy, ng Bunawan, ay mas malaki raw ang bilang ng mga apektadong residente sa ngayon kumpara noong bagyong Pablo. At binabantayan nga ngayon ang Agusan Marsh dahil kapag umapaw ito ay tiyak daw na mas marami pang madadamay na mga residente. Sa ngayon nga, Jiggy, ay walang kuryente since nung Friday ang buong bayan ng Bunawan at tanging mga generator lang ang ginagamit ng mga ibang establishmento, maging na rin itong evacuation center at ang command center nga ito nga sa bayan ng Bunawan sa Agusan del Sur. Jiggy? At Haji, tama, yung binabanggit mo, Agusan Marsh, yung talagang tinuturing nilang catch basin at kapag umapaw yun, babalik na sa kanila yung tubig baha. Pero yung mga residente dyan, kasi ang disenyo ng mga kubo, mga bahay dyan sa may Bunawan, lalo yung malapit sa ilog, talagang nakatayo sa poste, nakastilts, dahil nga sa peligro naman ng mga buhaya dyan sa lugar. Hindi ba natatakot yung mga residente dahil sa pag-apo ng ilog, mapalapit o mapunta sa lugar nila yung mga buhaya dyan sa lugar? Yes, Jiggy, tama ka nga. Yung iba, Jiggy, yung mga residente na may mga ganong structure ng bahay, ay pusa na silang lumikas. Pero marami pa rin yung mga ayaw talagang lisanin yung bahay nila, lalo na nga yung malapit sa Agusan Marsh. At ayun nga yung pupuntahan bukas ng mayor ng bayan ng Bunawan, na gagawin na, magiging forced evacuation ang gagawin dahil kasi ngayon, Jiggy, umaambon ngayon dito, hindi natin alam, baka mamayang gabi ay bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan at kapag nagkaganon, Jiggy, posible talaga na umapaw itong Agusan Marsh at mas maraming maapektuhan. Ang problema nga lang dito, Jiggy, kasi mahirap yung mga kababayan natin na kung minsan ay talagang ayaw talaga nilang lisanin, kaya pepersahan na daw, sabi ng mayor ng Bunawan, nang sa ganun ay mabawasan itong mga casualty at maging ligtas pa rin sila kahit paano. Maraming salamat, Haji Rieta.